hapon sa ating lahat. Yan po, dito ako sa aming istasyon, Station 5 sa Fire and Rescue ng King Khalid Airport. Yan po, nakikita ninyo po yung building na yan. Dati pong ospital yan ng King Khalid. Nung ako'y dumating dito ng 2014, totally closed na po yan. Pero sabi ng mga kasama namin dito, dati nag-ooperate yan. Kompleto ang loob. May dentist, ICU, at saka operating room. Meron yan, kompleto. Hindi ko lang alam kung bakit nagsarado ng ganyang katagal. Tapos ngayon, ayan na, nililinis na nila ng Aliyamama Company. At balita ko ay may possible na mag-operate ulit. Tingnan natin after ng 3 buwan o 4 na buwan, mabuksan yung hospital ng King Khalid na yan. Oh my God! Wow! Kasi sayang yung mga gamit nila dyan sa loob. Nahihirapan din kasi mga paramedic namin pagka nagtatransfer sa bayan. Malayo ang dalahan ng mga pasyente ng King Khalid Airport. Ay kung ito'y mabubuksan, itong hospital na to, magandang kwan sa amin, sa mga kasama namin paramedic, kasi hindi na sila lalabas ng airport. Dito na lang 10 minutes lang andito na sa hospital kung ito ay mag-ooperate ulit. Kahit ganyan niya, sa tagal ng sarado, kumupos na yung pintura niya. Pero sabi ng mga maintenance na niya, mga gumagawang yan, ito total renovate nila yan, pipinturahan. Pero yung gamit niya sa loob, maayos pa, almost bago. Hindi mo masyadong nagamit nga at nagsarado. Mga Pilipinong nurse ang nandiyan, mga doktor. Ayun po ang mga tirahan nila dati, yung mga doktor dyan, tsaka mga nurse na lalaki. Nakahiwalay po yung mga nurse dyan. Nasa kabilang village yung mga babae, outside dito sa area na to. Makikita nyo yan, nasa disyerto yan. Disyerto po to. Itong aming station. Dito dati yung mga Bin Laden na company, Saudi Oger. Makikita nyo dyan. Yan yung mga American building dati yata daw to. Okay, kung di ako nagkakamali, na inoccupied ng mga company, inupaan sa King Khalid Airport. Magandang sinyales kung ito nga ay mabubuksan ng King Khalid Airport, yung hospital na yan. Laking ginhawa ng mga tao nating nagkakameron ng kaunting karamdaman pag uuwi, pagdarating ng galing Pilipinas, pagdating ng airport ay masama ang pakiramdam. Hindi na malayo ang travel ng ambulansya natin. Dito na agad itatakbo sa hospital na to kung ito ay patuloy na mag-ooperate. Ayan na nga po, at kanila nang pinapaganda, nililinis, pipinturahan na yung mga gutter ng daan. Sana tuloy-tuloy ng pagpapaganda nila ng hospital na to. Sa loob ng 9 na taon ko dito sa company, sa FRS, isa lang yung nakita kong ambulansya dyan, pero kinuha na ng aming chief, dinala na sa workshop, tinurn over na kasi nga hindi naman na nagagamit.
Stop it. Get some help. Ayan po yung aming istasyon dito. Masarap po dito. Para ka nasa Pilipinas lang. Ayan, maraming puno, nakakapag-garden ng kaunti. May security kami dito. Ayan, hindi ka basta-basta makakapasok. At kung makikita nyo yung nasa paligid na yan, yung mga building na yan, mga bago lang po yan. Yung pong isang building na nasa bandang kaliwa kong yun, kung saan nakatutok yung aking camera, yun po ay yung dating Sahara Hotel na ngayon inoccupied na ng Marriott Hotel. At dito naman sa bandang ito, sa diretsong yan, sa gusaling yan, sa likod ng mga bahayan na yan, yan po yung bagong tayong Radisson Hotel, na pagka may mga event dito at may mga Asian delegates na napunta rito sa Saudi, Asian Summit, minsan dyan sila nagche-check in. Ito naman company, itong nakikita nyo, yung building na yan, yan po yung Satco company na under ng Riyadh Airport, na contractor din, na kundi nila sila mga maintenance ng airport, aircraft, yung mga jetway, ganyan, mga pushback na aeroplano, yan sila yan. Pero ito napakagandang balita, kung ito sakali magbubukas King Khalid Airport na to, na hospital, malaking ginawa, hindi lang sa amin at sa mga airline passenger, kasi kumpleto naman po dyan. Nagsarado nga lang po. Siguro naman bago buksan yan, babaguhin din nila yung mga ibang equipment diyan. Bali 1 linggo na po nilang inaayos yan, nililinis, at napalita ko nga ngayon, kaya na-i-vlog ko, mag-ooperate nga lang uli under by Al Yamama Company, isa sa mayamang kumpanya dito sa Riyadh. Kasi sana all. Yamama Company po yan. Magandang balita, magandang improvement na yung mangyayari dito pagka po yan yung nabuksang hospital ng King Khalid na yan. May pangalan po yan doon sa harapan, King Khalid Hospital yan, King Khalid Airport Hospital. May dentist din dyan. Dyan daw nagpapaklining yung mga tropa nating bumbero sa loob. Lagi na diyan para lang makakita ng mga chicks yung mga na-homesick kahit hindi nasaktan ngipin, pupunta dyan magpapaklining. Sana all. Again ang buhay ng Pilipino dito, buti ngayon may mga cellphone, madali ng communication sa pamilya. Noon daw talagang via mail pa, post office pa, buwan bago matanggap yung sulat, yung response ng family. Yan po dito sa may support area, kung tawagin dito, itong location na to, support area to. Marami pong tao dito, kaso nga lang ang nakakapasok lang po dito ay halos employee ng airport. Tingnan nyo po dito sa bandang ito, makikita nyo, bali yun nga palang bahay na yun, nakikita nyo yun, yung diretsong yun, yan po yung first accommodation na tinigilan ko dito. Napakalapit lang sa aming station. Pagka duty, ang mga kasama natin naglalakad lang, walking, kasi yun lang bahay namin dati, yung diretsong yun. Mas masarap dito kaysa doon sa bayan, sa aming tinitirhan ngayon. Dahil nandun sa bayan, magastos, hindi ka pa basta makapaglakad, maraming sasakyan. Dito safety ka, may security guard ka, kahit maglakad ka dito mag-isa, walang ano sa'yo, magbike. Yan po yung mga accommodation dito ng mga airport employee. Kung makikita nyo, may mga office din sila dyan, mga offices yan, kanya-kanya yan.
bali dyan ang Bin Laden, yung kasikatan ng mga company no na malalaki dito, Bin Laden Group, Saudi Oger, yan yung may yellow na yan hanggang doon, Saudi Oger, yan kung yan. May bakery pa nga dito eh, bakery tsaka yung laundry, kasi nga maraming tao dito dati no, hindi pa nagsasarado yung Saudi Oger tsaka Bin Laden. Ayan po, oh. Yan po yung station namin dito, napaka ginawa na. Safety ka dito. Yun ang Marriott Hotel na dating Sahara Hotel, na dyan ko na meet yung pamangkin kong stewardess ng Saudi. Diyan kami unang nag-meet no, okay, family driver pa, year 2005. Yan, kita nyo naman higpit dito, oh, security. Ayan, chine-check nila bawat papasok. Kahit na ka-employee dito sa loob, hindi ka basta-basta makakapasok hanggat hindi mo pinakikita yung ID mo, kung ikaw nga ba employee ng airport. Pagka expired yung ID mo, hindi ka rin makakapasok, i-hold ka dyan sa labas. Pwede, meron kang permit, temporary permit, gate pass. Yan, oh, aming bantay. Mga kalokang mga Pinoy, oh. Masarap dito, malamig. Yan po, magandang balita ang nagaganap ngayon dito sa aming kahanggan, no, kapitbahay. Na balita nga iaayos ulit itong ospital na ito at mag-ooperate, kasi lumalaki na yung pasilidad ng ng airport meron ng metro train, tapos yung terminal nila hanggang terminal 5 na, 1, 2, 3, 4, 5, kasama pa yung yung train. Mag-ooperate na din ang train by 2025. Sasabihin nila sa next year 2024, hindi ako nagkakamali. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ayun po, ang magandang balitang maihahatid ko sa inyo, sa mga nag-Saudi na dito pumapasok natin lagi, yung mga taga Saudi Oger, Bin Laden. Yan, alam nila itong lugar na to sa airport, yung mga accommodation ng mga trabahador. Yan po yung mga kaganapan dito sa King Khalid na balita. Sana nga magkatotoo na o tunay mabuksan tong hospital na to, kasi sayang naman kung nakatingga lang, ang dami na rin naman dinadala sa downtown, ang layo pa, kulang yung tao namin sa ambulance pagka nagkaka-ambulance call. Yun lamang po ang aking masasabi, at sana nasiyahan kayo sa aking ibinalita. Ayan po, itutur ko na lang kayo dito sa aking station na parang nasa Pilipinas lang ang kaganapan. Ayan, kasama ko. Ayan po. Ayan, oh, hinohold nila yung mga sasakyan isa-isa pagka papasok. Napakahigpit ng seguridad dito. Po sila, nagpipintura po sila doon, no? Inaayos na po nila. Total renovation daw po yan. Kumupos lang pintura niyan, pero ang loob niya malinis dahil may nagme-maintenance nga po. Yung hospital na yan, labas lang yung madumi dyan,
Ang loob niya malinis. Yun lamang po. Magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat sa mansulok ng daigdig. Salamat po. Lang po. Bye bye.